teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness.
sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning, Jesus! Wow! Energy to the, Oo, thank you, Lord. Din ang magandang Lunes. Kasi kahapon, parang pagod na pagod ang mga tao, no? Oo. Nakakapagod nga rin kasi talaga. Sunod-sunod kasi. Simula, yung ating monitor, flickering. Tapos nawawala. Hanggang pa Christmas niya na. Oo. Pagod yung mga tao kahapon. Sabi ko, ang hirap kasi, anong araw ba nagsimula ang bakasyon? Sa iba, half day na raw ng Wednesday eh. So, dire-diretso nga naman yun. Lalo na yung mga nagbiyahe, nakakapagod ang traffic. Nakakapagod na nga yung layo, tapos traffic pa. Sakit sa ulo niya na. Cable nga yan. Oo. Okay. Oh, hindi ako makakatuloy kasi wala akong nababasa. Thank you, Lord. Kamusta kayo mga kapatid? Parang fellowship, forward naman kayo. Oo. Kasi ang layo nyo. Hindi, forward kayo dito mga kapatid. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw nyo sa mga prime seats. Para, wala kayo sa sinihan. Oo, wala kayo sa sinihan, kaya dapat nasa harapan. Sa sinihan kasi, hindi maganda sa harap, di ba kasi nakaganyan ka. Wala naman po tayo sa sinihan. Kaya, yan, okay. Thank you, Lord. Tayo po'y magpe-pray muna, mga kapatid. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Lord, sa panibagong araw. Salamat, Lord, sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po, Lord, sa presensya niyo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa tahanan na meron kami. Salamat sa mga pagkain na araw-araw ay sobra-sobra pa. Maraming salamat, Lord, sa hindi nagkukulang na state ng buhay namin.
Salamat, Lord, sa masarap na tulog, maagang paggising. Salamat, Lord, sa privilege na meron po kami na mapaglingkuran ka namin. Maraming salamat, Lord, sa pangunawa na binibigay niyo po sa amin every time na kami nagbabasa ng salita mo. Salamat din po, Lord, sa mga kapatiran na binigay mo sa amin, sa mga taong nakapaligid sa amin na nagmamahal. Maraming salamat, Lord, sa mga pinapadala mong tao, pinapadala mong tulong. Maraming salamat sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa another day na magamit mo na naman po muli, Lord. Maraming salamat sa hininga na meron pa kami paggising namin kanina. Maraming salamat, Lord, sa hangin na walang bayad, na libre na ibinibigay mo sa amin. Thank you for the provision, protection, Lord. At higit sa lahat, maraming salamat sa pag-ibig, Lord, na binibigay mo sa amin na walang kapantay, walang hangganan, at walang kondisyon. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Salamat sa buhay na meron po kami. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Para po sa ating memory verse of the week. Ganyan talaga siya. Yun. Yan. Diyan ang problema. Yan. Sa ating memory verse of the week, Galatians 5:24. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Sa Tagalog, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ayan, thank you, Lord. Ang camera. Aling camera? Yung camera, Jess. Ayun na. Okay. Thank you, Lord, sa amin pong gawain sa umaga na to. Take full control. Pati po ang lahat ng mga kagamitan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kanta muna tayo, mga kapatid, para sa ating word ngayon. Ito ang ating word for today. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loves me, and gave himself for me. Not loves, but who loved me. Ano pala, past tense. Okay, pwede ba natin itutok sa lahat yung microphone para madinig ang lahat? Kasi parang pagka palang, kayo naman, pag pinakinggan mo pala sa walang kumakanta. Oo, kaya kailangan, iganyan na lang natin yung microphone sa kanila para marinig naman. Yung ating pong word for today is Galatians 2:20. At ito nga yun. Okay. Everybody, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me
Kayo lamang. I am loved me. Loved me. Hindi loved me. Now, kantahin natin siya with conviction and with energy. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith. Ayusin natin ha. Ano pala yan? I live by faith in the Son, hindi of. I live by faith in the Son of God who loved me, minahal, gave Himself for me. Yun ha. Huwag na natin ulitin. Kasi meron talagang kumakawalang S eh. Okay, thank you Lord. Nakamalat ako eh. Pagod tsaka init. Grabing init. Sa norte, para kang nililitsyon. Mainit talaga. Thank you Lord. Okay mga kapatid. Yung ating lesson ngayon, alam nyo, isa siya sa, actually parang pinaka-importante siya para ikaw ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero parang isa siya sa pinakamahirap. Isa siya sa pinakamahirap, mga kapatid. Isa sa dahilan kung bakit tayo nahihirapan, hindi natin masyadong malaman kung papaano ba mabuhay ng crucified with Christ. Hindi natin siya alam kung papaano. So, sa umagang ito, pag-aaralan natin para magkaroon tayo ng idea, makakatulong sa atin kung papaano nga bang mabuhay na crucified with Christ. Okay, sa ito pong passage na to, na Galatians 2:20, marami daw pong, pwede bang lakasan to ng konti? Sa house, para hindi ako nasigaw. Thank you. Ang context po kasi nitong Galatians 2 na ito, pag binasa nyo yung buong buo, ito po ay patungkol on how a believer is made right with God. Pag binasa mo yun. Kasi marami pong mga false teachers na nagsasabi sa sa Galatian church, basag? No, paayos naman. Basag na nga ang boses ko, basag pa sa streaming. So ito pong maraming kasing mga false teachers na nagsasabi sa Galatians church ng kasinungalingan. Na ang sabi po nila, to be saved daw po, dapat ang isang mananampalataya ay isang Hudyo. At dapat siya ay circumcised. Pag wala daw po yung ganung requirements, ay hindi ka maliligtas. Yun ang kasinungalingan na kumakalat sa Galatian church. Kaya po ito nasulat. At ang sabi, kapag ka po ikaw ay nagpa-circumcise at ikaw ay naging Hudyo, only then would you be right with God. Yun ang kanilang mga sinasabi. Kaya kinounter ngayon ni Paul ito. Magsisimula sa 15 and 16, yun ang counter ni Paul sa mga false teachers na to. Sabi nga niya, we
who are Jews by birth and not sinful. Sabi niya, we who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law. Sabi niya, alam niyo yan, parehas kong Hudyo. Hindi tayo pinanganak na hintil na makasalanan, pero alam niyo, sabi niya, na ang isang tao is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Sabi niya, so we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Alam niyo, naaliw ako dito. Pero hindi na natin ito i-aanuhin mabuti. Kasi, ang batas, pinapakita niya sa iyo yung failures mo. So pag nakita mo yon, ang nangyayari, nagiging miserable ka. Kasi parang so pag may echo. So pag nakita mo yung failures mo, kadalasan nadidisappoint ka and it will leave you miserable, 'di ba? Tapos mabuti kung uulit ka ng uulit hanggang ma-perfect mo. Mas marami yung umaabot na kapag batas ang sinusunod, tas hindi nasunod, umaayaw na. So lalong walang nangyayari. Kaya nga, yung batas, it will kill you eh. Yung pagsunod lang sa batas, it will kill you. Kasi para ikaw ay maging righteous by observing the law, you have to observe it continually. Ibig sabihin, simula una hanggang huli, dapat natutupad mo. Hindi pwedeng 8 out of 10, 9 out of 10, hindi. Dapat lahat and consistently. Hindi yung isahan lamang, kung hindi palagian. Para ka ma-justified by the law, kailangan magawa yun. Wala namang makakagawa nun. Wala talaga, kahit yung pinakamabait, kahit yun, walang makakagawa nun. Oo, walang makakagawa nun. Tapos, nakita ngayon ng Diyos yun. Yung pong state natin na yun, sa pagtupad sa batas, ay ine-alienate natin ng Diyos nang hindi natin namamalayan. Bakit kamo? Kasi, ine-echepwera mo siya sa pagtupad mo sa batas. Ikaw ang gumagawa ng mga paraan at nagpupursige sa sariling effort mo para masunod mo lahat yun. Nawawala yung grace. Masama ba yun? Kasi kapag ginagawa mo ang mga good works or works lamang sa pagtupad sa batas para ikaw ay maging makatwiran sa mata ng Diyos, you can only offer to God self-righteousness. Self-righteousness. Kasi ikaw lang ang gumagawa. Pero, kapag in-accept mo yung righteousness mo kay Kristo, na lagi nating sinasabi, imputed sa iyo, ang ma-offer mo kapag humaharap ka sa Diyos is the righteousness of Christ. Ang pwede lamang mag-pacify ng anger ng Diyos is the righteousness of God. Kaya kahit na magtatumbling ka sa pagtupad sa batas, nang wala si Kristo, wala ring mangyayari. Hindi siya magiging acceptable kay Lord. Kasi the only righteousness na acceptable sa Diyos ay yung righteousness ng anak niya. Kaya nga siya yung ipinadala eh. Kaya nga ipinadala siya para sa kasalanan natin. Para every time na tignan tayo ng Diyos, nawawala na yung galit niya sa atin. Kasi ang nakikita na niya sa atin, yung anak niya. Yun yung justification. Natuwa rin ako kasi ang justification by faith, mga kapatid, will not make you righteous. It will not, justification by faith will not make you righteous. It will count you righteous. Magkaiba yun. Magkaiba yun. When you say, I am counted as righteous, tinignan ka na parang
parang ikaw ay makatuwiran. Pero ang totoo, hindi. Makasalanan tayo. Yun yung justification. God counted you righteous because of His Son. Kaya para walang makapagmayabang na makatuwiran ka hindi dahil sa sarili mong gawa, kung hindi dahil kay Kristo. At walang kahit isa sa atin ang makatuwiran. You are just counted as righteous. Yun. Natuwa lang ako, kaya ako nadaanan yun, mga kapatid. Ano? Now, sabi pa ni Paul, though the law, I died to the law so that I might live for God, sa verse 19. Si Paul dito, ang sinasabi niya rito, parang sinasabi niya, ako, ginawa ko yan to please God by keeping the law. Sabi niya, napatunayan ko na habang ginagawa ko pala yun, I am living a life that is not pleasing to God. Kasi nga, sabi natin, ang nakaka-please lang ng Diyos sa Diyos ang anak niya. Sabi niya, the more I tried to keep the law, the more I saw how I failed. Nung ginave up niya lamang yung pagtatry niya to achieve righteousness on his own at tinanggap niya ang righteousness ni Kristo, tsaka lamang siya natutong mamuhay ng nakaka-please sa ating Panginoon. Meron po kasing dalawang ways there are two ways men try to approach God at they are completely different from each other. Yung isa by faith, yung isa by works. Yung by works, dami kaya natin sinusunod dati ng mga works. Wala nga sa Biblia yung iba. Narinig lang natin. Ang sabi, lumuhod ka ng ano yun? Lumakad ka ng paluhod, papunta sa altar, mapapatawad ang kasalanan mo. Sinunod natin yon. May nangyari ba? Nitong mahal na araw, ang dami naming dinaanan sa Pampanga. Nagdudugo. Magtaka ka. Yung ganun ng ganon, punong-puno ng tattoo yung katawan. Lumaki kong ganyan kasi Kapampangan ako eh. Sa baryo namin, after nun, kinabukasan, balik ulit sa ganon. So, marami tayong mga sinusunod na pamamaraan kung paano tayo maging makatuwiran sa mata ng Diyos, pero lahat mali. Dinala tayo sa wala. Di ba? Yung mga sige, wag na tayong magbanggit. Madami. Nung wala pa tayo kay Lord, dami nating sinusunod. Puro mga batas. Yung iba nga, batas na ginawa na lang ng tao. So, merong dalawa nga. Pero, try ka ng try, but to no avail. Tumanda ka na nga eh. Di ba merong mga nagpanata na nagpapapako? Sabi nga nung isang in-interview, last na raw niya ito ngayon. Thinking, lahat po yun, ginagawa ng mga tao thinking na by doing so, magiging righteous ka sa mata ng Diyos. So, ayun ang nangyayari. Ang ino-offer ngayon natin kay Kristo, self-righteousness, which is not acceptable. God always accepts the righteousness of His Son, Jesus Christ. Yun lang po, mga kapatid. So, sabi natin, I am crucified with Christ. Ano ba ang meaning ng crucified with Christ? Unang-una, ito'y ilan lamang po. Being crucified with Christ means that we are no longer under the penalty of the law. Kanina pa natin pinag-uusapan yun. Kailangan po maintindihan natin yun. Wala na tayo sa penalty ng law. Wala na po tayo dun sa step no, step yes. Wala tayo sa ganon. Sabi mo, kung hindi na pala tayo sa ganon, ibig sabihin, parang in-encourage pa ni Kristo na magkasala ang tao kasi hindi ka na in-encourage na sumunod sa batas? Sabi ni Paul, of course not. Hinding-hindi, sabi niya sa Tagalog. Sabi niya, nakakatuwa yung explanation din niya, hindi ba? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, yung union niya na yon with the Lord,
will create a gratitude sa puso mo, at yung gratitude na yon ang mag-encourage sa'yo na mamuhay ng tama. Hindi mo na siya pipilitin at hindi mo na siya ililista na parang check, cross. Wala na tayo sa ganun. Nagiging automatic na siya. Wala na tayo doon sa ganun, mga kapatid. Kasi, nung si Kristo, kahapon Resurrection Day, nung si Kristo po ay bumangon muli sa kamatayan from the dead, kasama po nun, mga kapatid, na in-empower niya lahat ng mga tao na nanampalataya sa Kanya to live in a way that pleases God. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napakahalaga ng resurrection dahil nananagumpay tayo ngayon sa buhay natin dahil sa resurrection. Kasi yung spirito na nagbangon sa Diyos mula sa kamatayan ay siya ring spirito na nasa atin ngayon. Ganun kalakas yung spirito na nasa atin ngayon. Kaya yun ang nag-empower sa atin ngayon para mamuhay ng merong kabanalan. Hindi na tayo dun sa, kailangan ito yung sundin ko para maging wala na tayo sa ganun. Ang atin na ngayon, anong nililid ng Spirito ng Diyos na nasa iyo, na siya ring Spiritong nagbuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Kaya nga, sabi ng mga ibang tao, buti pa kayo, no? Di ba, ilan sa atin yung nagsabi ng, yung dati mong kaibigan, buti ikaw, no, hindi ka na nagmumura. Buti ikaw, no, hindi ka na ninigarilyo. Buti ikaw, no, hindi ka na umiinom. Kasi hanggang ngayon, hinahanap pa nila yung formula kung paano magawa yun. Tayo, natagpuan na natin. At yun ay kasama natin araw-araw. Kaya nga minsan parang gusto mong magalit sa isang tao. Pero dahil yung spirito nga na nag-empower sa'yo to live a life that is pleasing to God, yun na lagi nagre-remind sa'yo, ay, masama yung damdamin mo. Tanggalin mo yan, magpatawad ka. Dati, may nagsasabi rin naman sa ating magpatawad ka. Hindi, kahit anong gawin nun, hindi ko patatawarin yun. May nagsasabi rin naman sa'yo nun, di ba? Dito, may nagsasabi na sa'yo sa loob mo, tapos yung nagsasabi na yun, ini-empower ka. Dati, yung mga taong nagsasabi sa'yo sa paligid mo lang, sinasabihan ka lang nila, magpatawad ka. Pero hindi ka nila pwedeng i-empower. Kasi kung kaya kang i-empower ng mga tao sa paligid mo to live a life that is pleasing to God, di sana marami ng mga nakasunod nang hindi lumapit kay Kristo. Kaso kahit isa walang nakagawa nun. Lahat tayo ngayon nakakasunod dahil lumapit tayo kay Kristo. Ibig sabihin, may nag-empower sa atin to live a life that is pleasing to God. Kaya nga minsan hindi natin na-appreciate yung blessing na meron tayo. Kasi lagi tayong nakatingin sa blessing ng mga panlabas. Di ba? Parang, kayo ba pag nagkita kayo ng mga dating kaibigan ninyo, nasasabi mo ba sa sarili mo, grabe, blessed na blessed pala ako? Nasasabi nyo ba yon? O nasasabi nyong, grabe naman, blessed na sila. Tapos ako ganito lang ang buhay ko. Alin dun sa dalawa ang nababanggit mo? Kung ikaw ay na kay Kristo, malabong banggitin mo na napag-iwanan ka na ng panahon at ganito na lang ang nangyari sa buhay mo. That means, yung service mo kay Lord ay in vain. Kasi walang nagawang mabuti sa'yo. So pagka ganun, tinatanong mo, anong spirito ba ang nasa akin ngayon? Kasi parang mali yata yung empowerment na meron. Di ba? So, minsan di natin na-appreciate to, mga kapatid. Tanong ko po sa inyo, ano po ang isang bagay, pati sa mga kapatiran natin na nanonood sa kanilang tahanan, ano po ang isang bagay na nung wala kayo kay Lord ay sobrang hirap na alisin po ninyo? Ginawa nyo na lahat pero pabalik-balik siya. Pero, nung lumapit ka kay Lord, walang ka-effort na wala.
Sister Auring, ano po yun sa inyo? Ano yung isang bagay na dati wini-wish mo lang na mawala sa'yo at mabago? Tas kahit anong ginawa mo dati, wala, balik lang siya ng balik. Pero nung napunta ka kay Lord, walang effort, bigla na lang siyang nawala. Ano po yun sa inyo, Sister Auring? Ay, ilan yun eh. Sige po. Ilang bagay din yun. Meron akong hindi matanggal-tanggal galit. 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 Tapos yung mga pangarap na makuha ko sa daigdig na ito. Pangarap. Yun. Tapos nung napapunta ako kay Lord, hindi naman agad-agad, pero sa grasya, by the grace of God, talagang Nawala. So kay Sister Auring, galit at yung mga pangarap. Hindi po masamang magkaroon ng pangarap, mga kapatid. Natutunan lang po ni Sister Auring na sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Di ba? Doon mo lang natagpuan eh. Sige. Kay Minister Ali kaya, Minister Ali, yung isang bagay po na gusto mong mawala sa'yo noon, kaso di kaya, pero nung napunta ka kay Lord, nagulat ka, hindi na pala ako ganon? Ano po yung isang bagay na yun? Ako po, bisyo, yung paninigarilyo. Paninigarilyo. Opo. Talagang, sabi ko noon it's so easy to quit smoking. I've done it so many times. Kaya lang, hindi ko talaga bumabalik talaga. Nung nakilala ko si Lord, bigla na lang ayoko na, tapos nababahuan na ako. Tama. Yun yung sabing, hindi ka mag-e-effort eh. Walang effort. Oo eh. Kasi may nag-empower sa'yo eh. Alam nyo, meron nga isa nun, di ba? Parang, lagi niyang sinasabi, ayaw ko ng magsigarilyo. Parang naitigil niya yon. Tapos, one time, parang nagkaroon siya ng urge ulit. Hindi ko naman matandaan eh. Basta parang sharing yung dati. Tapos nanigarilyo raw siya. Biglang dumating daw ang Daddy Bart. Ang nangyari, itinago niya. Tapos yung usok, yung usok ngayon, nasa bibig niya, hindi niya mailabas. Makikita ngayon ng daddy. Yung kaso di ba yung usok kapag ka nandyan sa bibig mo, lumalabas ng kusa sa ilong mo. Oo. Alam nyo, sabi nga nung mga ibang, merong isang natatandaan ko nung merong isang asawang babae na nagsabi, sabi niya, dati daw, kung meron daw isang pill, isang gamot na pag ininom ay matatanggal ang pag-inom ng asawa niya, kahit mahal daw yung pag-iipunan niya, bibilin niya. Matigil lang yung asawa niya. Hindi naman pala kailangan niyang humanap ng gamot. Kailangan lang pala niyang dalhin kay Lord yung asawa niya para tumigil ng pag-iinom. Si Minister Ernie kaya? Pulutan ko na yung magmura. Oo nga. Parang nung araw kasi. Pag nagmumura ka ba nun, English? Hindi, mas masarap yung Tagalog. Pasuntok. Tapos yun na nga, right after LSS, nawala lang siya. Bigla na lang, no? After LSS, nawala na lang. Napansin ko na yun, parang wala lumalabas. Ganong kabilis, right nga. after LSS. Ako din, yung pagmumura. Kasi di ba parang ang sarap niyan sabihin dati? Lalo pag umiinom kayo, naku, pag galit ka. Oo. Kasi parang mas malutong noon. Oo. Mas mas magandang pakinggan. Tsaka mas sikat ka. Mas malutong ang mura, mas sikat ka. Totoo yun. Si Brother Rudy kaya, Sister Minda, si Brother Rudy po nandito ha. Sugal. Oh. Tinry nyo naman po noon, Brother Rudy. Tinry ko pero hindi ko. Mabalik din po no? Alay. Ay, alay. Oo, usong-uso nun. Tama, malapit kasi sa kanila yun eh. Sa Maynila yun eh, di ba? Sa likod ng Jade Vine yun eh. Oo, sugal kay Brother Rudy. Kay Brother Mon kaya, Sumagot yung asawa. Thank Kay you, Lord. Brother Mo. Sa akin ngayon, yung mga sigarilyo, alak wala na. Pero ang dami Yung pinaka. pinagbabawal sa akin. Yung pinaka. Nasya kung gustong-gusto naman. Una-una yung kape.
kape. Bawal na bawal sa akin. Kaya ang ginagawa ko kapag tinatago ko kay Sister Ju. Na para makakain mo lang ng kape. Pero ngayon, sa awat grasya ni Lord, unti-unti nawawala na yung pagkaibig ko sa kape. Yung iba pa, yung sa pagkain. Ayaw pumayag ng katabi mo, sabihin mo daw yung totoo. yung dating yung dating hindi mo matakasan. Oo, yung ako yung nagpapasalamat nga at yung sobrang tapang ko noon. Ayaw sa talaga aking sa mga Adyo, anak, iba talaga. talaga nawala na. Nawala Kasi na. dati binubugbog ko, talagang hinahampas ko ng sinturero. Ay ngayon, nawala na ho sa Nawala na, grasya ni hindi Lord. na. Thank you, Lord. Si Sister Chit, Ay, thank you, Lord. Yung pong nawala sa akin ay yung sobrang mag-isip. Yung bang mga darating na event, yan, sobra kong mag-isip dyan kung paano gagawin. Hanggang sa hindi ako makatulog. Pero noong lumalalim na ako sa pananampalataya at nakikita ko yung galaw ng Panginoon sa buhay namin, kung paano siya naging tapat at sumagot sa mga panalangin, ay yung bang parang wala lang. Kung ano man yung darating at alam ko na mabigat, alam kong ang Diyos ang gagalaw. Thank you, Lord. amen. Si si Sister Maripas. Ano yung hirap na hirap kang i-give up? Tapos nung wala ka kay Lord, o kahit na ngayon na kay Lord ka na, ay hindi, nung wala ka kay Lord. Kasi dapat pag na kay Lord ka na, nakakayanan na eh. Nung wala ka kay Lord, tapos, nung napunta ka, ang dali-dali lang pala. Ano po, inom. Talaga? Opo. Minsan na dumarating pa rin yung pero napapagtagumpayan na. Alak. Alak? Talaga, Beng? Opo. Ngayon ko lang yun nalaman. Basta hard drinks po. Talaga? Opo. Oh. Lasangre po ako eh. Ayos Oo. Ano pala siya? Nabubuhay siya ayon sa kanyang apelido. Oo. Oo. Ganun. La sangre daw kasi siya eh. Si Si Sister Virgie kaya? Ano yun? Thank you, Lord. Hindi na ako naalis ngayon ng bahay. Kasi po nung wala po ako sa gawain ni Lord, pag medyo nasama po yung loob ko sa aking brother husband o kay sa aking 3 anak, naalis ako sa amin. Nanunulugan ho ako kung kanay-kanay yung bahay sa mga kapatid ko. Lagi po malaki yung bag ko. Napapasin minsan ng mga kasister, ba't laging laki ng bag mo? Hindi po nila alam, may damit po yon. Naalis po ako ng bahay pero glory to God. Mula po nang mapapunta ko sa ganitong gawain, wala naman pong lingid sa inyong sitwasyon ng nangyari sa amin. Ngayon po, mas gusto ko nasa bahay na lang ako. At nag-outreach naman, pero thank you, Lord. Napagtagumpayan ko kasi noon po pagkakaunting problema, gusto ko po itakasan ng problema. Ayoko ng maraming, ayoko ng maraming diskusyon. Yung, para hindi ko, halimbawa, yung may kaunti kami sama ng loob ni brother husband, ayoko po nang dadating yung time na kami ay nagpapalitan ng salita. Tapos meron po ako isang anak na ka-vibes. Sasabihin ko lang sa kanya, huwag mo sasabihin kay tatay tsaka kay Joanne at kay Robin na andini ako. Nasa safe place ako. Kakutsaba ko siya. Ngayon, wala na akong kakutsaba. Kaya thank you, Lord. Alam po natin na napakalaki ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yung dati nating hindi makontrol, ngayon po kayang kontrolin ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. Amen, amen. Si ano kaya? Si Jeff kaya? Kainuman ko po si Brother Ernie. Kasi pulutan po namin yung mura.
mura din. Tsaka yung, Tsaka yung ano, kakasama ko rin po si Brother Rudy ko. sugal? Susugal po. Talaga? Inaabot po ang magdamag nun eh. Oh. Tong eats. Susugal din pala si Jeff Opo. noon. Ngayon ko lang nalaman. Tapos bigla na lang nawala nung napunta ka kay Lord, no? Ngayon nga po gusto ko pa rin eh. Kaya lang, thank you Lord. Ang alin? Hindi po, joke lang. Si Brother Mondo. Brother Mondo, kayo po. Thank you Lord po. Mabilis po nawala yung bisyo ko talaga. Ano po yung mga yun? Yung pong alak at saka sigarilyo. Parang isang sama ko lang po kay Pastor Romy noon. Hindi po ako nagbo-volunteer worker noon. Pagbalik ko po sa amin, pag upo ko ulit sa inuman, hindi na po ako makainom. Nawala na po pati sigarilyo. Nagtaka po rin ako sa sarili ko. Ba't at saka yung mga nawala? barkada ko, pinipilit ako. Sabi ko, ayoko na. Ayun na. Sabi ko, sabi ko rin sa sarili ko, ba't ganun kabilis? Ang tatanda ko lang po noon, tinanggap po si Kristo, yun lang po. Maski ikaw magtataka nga no? Para sa sarili mo, ba't ayaw mo na? Ano nangyari sa'yo? Si Minister Ed. Saan kaya ako magsisimula? Isa lang, yung pinaka. Ito lang mahal na araw. Pinaka. Ito lang mahal na araw. Mutik na kami makarating uli sa barangay kay Kapitan. Gawa yung aking bahay, alam naman ninyo, renovate. Sa salitang ng gulang, yung gumawa. Nakuha na nila yung pera, pero hindi pa tapos yung ginawa. Doon ako gigil na gigil. Pinupuntahan ko yung gumawa. Pagdating doon, kaya hindi ako makagalit, Pastor, nandyan po pala kayo. Hindi, pero sinabi ko rin sa kanya, bro, pasensya ka na kahit ako yung pastor, ako rin ha, medyo bumibigay din. Kasi pabalik-balik na ako dito pastor kasi may kausap po ako iba. Pero natutuwa ako dahil sa yung galit nga ay napapalitan ng pagkaunawa ba. So yun lang yung napakagandang ginawa ng Diyos. Amen. Doon lang ang mahal na araw na to. Si Tata Fred kaya, pakinggan natin si Tata Fred. Yun o kaya yung pinaka sa kanya dati na, hirap tanggalin. Tapos nung napunta kay Lord, nakakagulat, bigla na lang nawala. Ito po yung nangyari noong April 20, 1985 Ako, ilang taon yan, sa Development Academy of the Philippines, 7 p.m. Mahilig po ako sa Playboy magazine. Kaya, kinabukasan, sinilabang kong lahat. Dikit-dikit. Collection po yun, Tata Fred, no? Collection na po yun, di ba? Pagka ganun. Dikit-dikit yun, ha? Akala mo ni isang page. Na natira? Walang natira talaga. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Si Ninang kayo po, ano po yung ano? Ay, sa akin kasi anger din. Dahil sa 15 years kong pagiging administrative manager, ang kakuan ko kasi mga empleyado na matitigas talaga ulo. At talagang hantara na sumusuway dun sa rules and regulations sa batas. Opo. Nung nakay Lord na ako, narinig ko kasi yung word na, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto me. And then, dinala ni Lord ako sa Ephesians na, if you get angry, do not let your anger lead you into sin. So, yun ang medyo it took me mga ilang months bago ko na pagtagumpayan. Haharap muna ako sa salamin bago ako makikipag-usap sa isang empleyado para masabi ko ba yung isang salita nang hindi ako nagagalit, lalo na kung huling-huli mong nagsusugal while working, di ba? Kasi ang sugal nila, etong table, lahat sila may table, pero yung pala may mga baraha sa loob. Ganon sila, hindi mo mapapansin. So, akala mo nagtatrabaho, mga hawak nila yung drawer nila, yung pala yung mga baraha nasa loob ng mga drawer.
So huli mo yon, paano mo ngayon kukanin? Paano mo ngayon sila sasabihan ng may pag-ibig? Kasi do not let your anger lead you into sin. Huwag kang magsasalita ng masama. So yun, it took me medyo matagal, pero glory to God, pagka naririnig ko yung word na, what you do to the least of your brethren, you do it unto me, na-deliver ako doon. Thank you, Lord. Amen. So, yan pong mga sinabi natin, na mga kasalanan natin, may penalty eh. May penalty ang kasalanan. Ano po? Death. Oo. Being crucified with Christ means we are no longer under the penalty of death. Wala na tayo doon. Salamat na lamang. Na para bang tayo po ay na-crucify with Christ. Parang pag pinicture mo, yung ibig sabihin nito, it is as if you were crucified with Him. Wala ka na dun sa penalty ng kasalanan. So, sabi po, ang pangalawa, being crucified with Christ means that we are new creations. 2 Corinthians 5:17 po yan. If anyone is joined to Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Ibig sabihin niya, yung old life mo is dead and gone. You now walk in newness of life. Pagka po New Year, lagi tayong merong looking back. Diba? Doon sa old year na dumaan. Para ma-evaluate natin yung mga katagumpayan natin at ma-evaluate din natin yung mga failures natin. Tapos pagka nakita na natin ngayon yun, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng resolution to do better. Di ba? Ang tatanggalin natin, ang resolution natin, tatanggalin natin yung mga bad habits natin, tapos mag-a-adapt ka na ng mga new habits. Yung lagi natin sinasabi na, hindi na ako kakain ng baboy, hindi na ako gaganito, hindi na ako gaganyan. So, mga resolutions lamang po yan. Pero, ang tawag po dyan ay incremental changes. Ang newness in Christ ay hindi po incremental changes. Pag sinabi mong incremental, may existing na, mag-a-add ka pa para maging better siya. Ang newness po na sinasabi rito ay hindi incremental changes. Ang sinasabing newness dito is transformation. Total change po talaga. Hindi kayong magdadagdag to do better. Hindi po ganun ang newness in Christ. Newness of life in Christ. Hindi po ito yung parang, kasi pagka ganun ang ginawa mo, para ka may mga dungis, tapos pinunasan mo lang, tapos nagsuot ka lang ng bagong damit. Pero hindi ka totaling nahugasan, hindi ka totally na nalinis ng kabuuan, nagpunas ka lang. Hindi po ganun ang newness in Christ na tinatawag dito. So everyone who is crucified with Christ ay bagong creation, mga kapatid. A brand new person ang ibig sabihin. From the inside, papuntang outside. Ganun ang bagong buhay na meron po tayo. Kumbaga, hindi na mabanaag yung dating ikaw. Metamorphosis. Ang butterfly, pag tinignan mo, hindi ka maniniwala na nanggaling yun dun sa caterpillar na gagapang-gapang, tapos ngayon lumilipad-lipad. Hindi nga. Di ba sasabihin mo, hindi nga. Hindi ka maniwala. Ganun ang sinasabi ritong sa 2 Corinthians 5:17. Hindi na nila makita yung dating ikaw. Bago ka na. Kaya nga, di ba yung mga kakilala mo dati, hindi nga, naku, tigilan mo ako, kilala kita. Sasabihin nila sa'yo, hindi pwedeng kang walang ganyan. Hindi ka pwedeng walang ganon. Kaya nagtataka sila, bakit nga nawala na yung dating ikaw, ibang-iba ka na ngayon. And ito po ay ma-achieve lamang only through Jesus Christ again.
Kay Jesus Christ lang po, mga kapatid. Siya ang ultimate solution. Kaya ako pinabanggit po yung mga dati naming mga hindi malampasan na pag-uugali, na mga kasalanan, na hirap kang tanggalin kahit gusto mo. Pero nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nagulat ka na lang. Di ba sabi ni Brother Mondo, bakit naman ganun kabilis? Hindi ka naman nagre-reklamo ng Brother Mondo, no? Nagpapaliwanag lang daw. Sabi nga yung mga ibang kapatiran natin, sabi ni Sister Judith Cruz, pagpapatawad po at pagtanim ng galit sa puso. Yun daw po yung hirap na hirap siya noon. Si Sister Lorna Pehi rin, magpatawad din daw. Hirap na hirap daw siya noong wala siya kay Lord. Kay Sister Josephette naman, kasamaan daw ng ugali. Sabi niya, thank you Lord daw at pumasok na si Lord sa puso niya. Kay Brother June Mangigad, bisyo din daw, alak at sigarilyo. Kay Sister Ayang naman, nervyos ang nawala sa akin dahil kay Jesus ang sabi niya. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po dun sa mga sumagot. So, kapag tinanggap po natin ang Diyos, tama yung sabi ni Brother Mondo, may drastic change that will take place within you. Maski ikaw, magugulat ka, ikinagugulat mo kasi drastic nga eh. Sabi niya, agad-agad, biglaan, para bang instant, sinong may kaya nun? Si Lord lang. Kasi kung kaya mo yun, di sana noon pa, nabago mo na yung buhay mo. So, yun po yung sinasabi na being crucified with Christ means that we are new creations. Pangatlo, being crucified with Christ means that we have a new love. Bagong pag-ibig na taglay. Yung lust of the flesh and the love of the things of this world have been crucified. Ngayon, pwede ka nang mabuhay nang wala yun. Nasasabi mo nga, mawala na lahat sa akin, wag lang si Kristo. Bakit mo nasasabi yon? Kasi nalaman mo, wala naman palang saysay, na meron ka man lahat ng ito, tapos wala ka naman kay Kristo. Napatunayan ng marami, wala rin pala. Kulang at kulang ka rin pala. Kaya nga sabi sa Galatians 5:24, and those who belong to Christ, yung ating binasa kanina, have crucified the flesh with its passions and desire. Sa Tagalog, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan. So, we have now a new love. 1 Peter 1:18, now we have the love of Christ, though we have not seen Him. May bagong pag-ibig na nananahan sa puso mo ngayon. Kaya ngayon, yung imposible dati na sabi mo hindi kayang gawin, nagagawa na. Sabi nyo nga, magpatawad, magtanggal ng galit. Ang hirap kaya niyan. Alam niyo ba mga kapatid, na yan ang merong, nung wala kay Lord, parang may pinakamasarap na pakiramdam, yung hindi ka magpatawad. Kasi sasabihin mo, kahit na anong mangyari sa kanya, para kasing akala mo, may kapangyarihan yung pagkimkim mo ng galit against dun sa tao na yon, kaya ayaw mong bitawan. Oo, pero hindi mo napansin na ang totoong pinarurusahan mo pala, sarili mo. Hindi naman yung taong hindi mo pinapatawad, kung hindi, sarili mo. So yun, nakawala na tayo doon. Iba na ngayon ang ating pag-ibig. Hindi na, wala na doon sa mga makamundong bagay at doon sa mga bagay na nakakasira ng relasyon natin sa Panginoon. Tapos, being crucified with Christ also means that we have a new commitment. Ang buhay mo na ngayon, kinumit mo na sa paglilingkod kay Lord in the service of God.
Ilan po sa atin dapat nagtatrabaho ka ngayon? Dapat mataas na ang posisyon mo ngayon sa kumpanya na inalisan mo. Di ba? Kaya lang, nakatagpo ka ng bagong commitment eh. Kaya ngayon, kaya mo nang iwanan yung ibang bagay kasi meron ka ng bagong commitment. At yung commitment na yon ang nagiging dahilan kung bakit ready ka na iwanan. Alam nyo, natutuwa po ako dito sa new commitment na to. Kasi ito yung dedication mo kasi to that commitment destroys selfishness. Tinatanggal yung selfishness mo. Tapos, nilalampasan niya kung ano man yung dating mahalaga sa'yo. Kaya ready kang iwanan. Noong mahal na araw, nagpunta kami ng San Fabian. Doon inabot namin yung pamilya ni Minister Dodi. Hindi kakwentuhan ko, nandun si Jordan, nandun sila Dayan, Divine. Tapos si Joel, kasama rin namin. Natuwa ako kasi sabi ko sa kanila, kamusta ang trabaho? Sabi niya, okay naman po. Sabi ko, mahirap. Tapos tumawa silang dalawang magkapatid. Sabi niya, mahirap po. Sabi ko, wala naman trabahong madali. Sabi niya, oo nga po. May tanong ako sa inyo, sabi ko. Kung halimbawa, biglang kinausap kayo ni Lord, sabi ni Lord, mag-full-time kayo. Alam niyo kung anong sagot? Resign po agad. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, opo. Dapat kasi yan sinusunod natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Natuwa ako. Sabi ko, yan ang mga sagot na gusto ko. Sabi kong ganon. Hindi lang pala sila nagsasalita. Pero nakatanim na sa kanila na kapag sinabi ng Diyos sa kanila, akin ka, iiwanan din pala nila kung ano meron sila ngayon para maglingkod kay Lord. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung sagot na yon. Kasi being crucified with Christ means that we have a new commitment. Nawala na yung selfishness. Ito pa yung maganda. Meron ka ng bagong commitment, kaya maski yung commitment mo, maski dun sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Ilan sa atin nag-iwan ng pamilya natin, di ba? Hindi naman natin sila pinababayaan. Mahal pa rin natin sila. Pero kaya mo silang iwanan dahil alam mo namang hindi mo sila iniwanan ng walang nagbabantay. Di ba? May new commitment ka na kasi. At itong commitment na to, it took us, actually, buong buhay natin. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin. Marami sa atin dito, tumanda na dito sa gawain. Di ba? Sina Sister Auring. Alam nyo, minsan nga hindi na kaya ng katawan, pero yung spirito kaya. With the permission of Tata Fred, nung mga nakaraan na share niya, sabi niya, alam ko na kung bakit ako laging mainit ulo. Saka nagagalit, sabi niya. Fred, share ko po Sabi niya, napatunayan ko na kung bakit. Sabi niya, gusto pa daw nito at saka nito, pero ayaw na nung katawan. Gusto pa niyang maglingkod kay Lord. Tapos, hindi na kaya nung katawan. Kaya daw laging mainit ulo niya. Kaya daw pala napapansin niya lagi siyang galit. Kasi, parang ayaw nating maputol yung ginagawa mo kay Lord, di ba? So, yun yung ibang klaseng commitment na hindi mo na kaya, pero gugustuhin mo pa. Oo, kasi ibang klase rin naman kasi yung commitment na ibinalik sa atin ng Diyos eh. Biro mo, kinumit niya ang sarili niya. Commit mo yung sarili mo sa akin, kinukumit ko rin ang sarili ko sa'yo. Na kahit kailan, kahit ano pagdaanan mo sa buhay mo, kasama mo ko. Grabe yung commitment din na yun. Kaya naman po, yung commitment din natin kay Lord, dito na ako mamamatay. Kaya tignan mo yung katabi mo, kung naiinis ka dyan, sorry, kasi kasama mo nang mamamatay yan dito. Sasabihin mo, ha? Talaga ba hanggang mamatay ako, ikaw pala kasama ko? Sabi niya, it's either sasabihin mo, unahan na lang kita. Problema mo nga, dahil parehas kayo naglilingkod, pagdating sa langit,
Kasama mo pa rin siya. Alam mo, joke-joke lang po natin yan. Pero mahal natin ang isa't isa. Kung hindi ba naman, magtatagal ba naman tayo rito? Ilang taon na tayong magkakasama dito? Ngayon nagsisigawan, mamaya, pasensya ka na. Mamaya naghahampasan na kayo. Yung hampas na with love. Hindi. And finally na ba to? And finally, being crucified with Christ means that we have a new way of life. Ephesians 2:2. At one time, we followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sa Tagalog, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pero ngayon, napatunayan natin na yung way of life na ganon was nailed already on the cross. Kaya now, we follow Jesus. Di ba? Hindi na lamang si Whoopi Goldberg ang nagkumakanta ng I will follow you wherever you may go. Hindi na siya lang ang kumakanta doon. Tayo na rin ang kumakanta doon. Strip of everything that you have been used to. Kung ikaw ay mayaman dati, di ba? Kung ikaw ay sagana ang buhay dati, tinanggalan ka ng lahat ng ganon, sige pa rin. Hindi, talagang yung pagsunod kay Lord, diretso pa rin. Kasi, ayun na nga mga kapatid, may bagong new way of life. Meron na tayong bagong daan ng pamumuhay ngayon. Alam nyo mga kapatid, kung ba't nagkaroon tayo ng new way of life ngayon? Natutunan na po kasi natin that He is to be in charge of our life. That is the new way of life. The old way of life is, I am in charge. Gawin ko, gusto ko, kung ayaw mo, problema mo. Di ba? Bahala ka. Kung hindi mo ako matanggap ng ganito, problema mo yun. Yun ang sinusunod natin. That is the old way of life. Wala ka nga pakialam kahit kay Lord eh. Kaya nga gawa ka lang ng gawa ng kasalanan eh. Kasi hindi ka naman kasi close kay Lord. Yun ang old way of life natin. Pero yung being crucified means we have a new way of life. Siya na ngayon ang in charge sa atin. Inaalaw na natin si Kristo to live in and through our body. Siya na ang may control, siya na in charge, hindi na tayo. Aabot hanggang sa umabot po tayo sa punto na we are so merged into Christ na kapag naglalakad ka dito sa mundo, ang tingin ng tao, parang si Kristo ang naglalakad through you. Ang bigat nun, mga kapatid. Ang tingin nila sa'yo, ayun na si Kristo. Naalala tuloy yung sharing ni Minister Ed. Pastor, magandang umaga, nandito ka pala. Oo, kahit na pumunta ka doon para sumugod at magalit, tapos ang tingin sa'yo, Pastor, magandang umaga. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Oo, kasi alam nyo, yun nga, kapag ka masyado kang naaliw sa buhay mo kay Kristo, naaliw sa salita ng Diyos at sa relasyon nyo ng Panginoon, yun na nga, ang tingin ng mga tao sa'yo, parang si Kristo naglalakad dito sa lupa. Mabigat na responsibilidad, pero napakalaking pribilehiyo, mga kapatid. Tapos, itong new way of life na ito, ay yung union po between you and the Lord and your fellowship with Christ, ay nauunawaan mo that you are just a branch, sanga, hindi gitna ng almusal at tanghalian. Na ikaw lamang ay isang sanga na nagdodraw ng sustansya sa pinaka-vine. So, alam mo ngayon,
tanggap mo na ngayon, acknowledge mo na ngayon na lahat ng nagagawa mo, lahat ng meron ka, ay nourishment lamang yan from the vine. Na kapag ka ikaw ay nabali at nahiwalay from the vine, lahat ng yan mawawala. Lahat ng yan mawawala. Pati yung empowerment. Kaya nga, di ba, pag umalis ka kay Kristo, nagbi-BSDU ka? Balik sa dating ugali. Bakit? Wala na yung empowerment. Nangangahulugan lamang na si Kristo talaga ang dahilan ng lahat-lahat sa buhay po natin. So nagdodraw tayo ng nourishment doon. And John 14:20 says, on that day, you will realize, sabi niya, that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. At wala nang pinakamagandang encouragement na matatanggap ang isang tao kung hindi yung nasa akin si Kristo. Kasama ko si Kristo. Sabi sa John 15:4-5, alam natin to, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Di ba kaya nga may kanta tayo, I am the vine. Eh, yung masaya na lang. Oh, sige, kantayin natin yan. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Minsan pa. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Joy, love, peace, He has made them mine. I've got prosperity, power, and victory, abiding in the vine. So, nandun lahat, ang lahat ng mga privileges. If you abide in the Lord. Ayan, thank you Lord mga kapatid. So, in short, conclusion, ang Galatians 2:20 tells us, mga kapatid, kung papaano po natin natakasan ang penalty of sin dahil sa pagkamatay ni Kristo. We have been crucified with Him, natakasan natin yung penalty of sin, kaya tayo nakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. And knowing that we are crucified with Christ should give us an encouragement to always walk the Christian walk. Oo, we have the power to say no to sin and yes to God. Yeah, thank you, Lord. Manatili po tayo sa ganyang estado, mga kapatid. Bumaksak ka man, nagalit ka man, balik ulit kay Lord. Balik ulit kay Lord. Yun ang kagandahan eh. Di ba, hindi yung pag nakagawa ka, tapon ka na. Di ka na pwede rito. Hindi. Lapit, balik ka kay Lord. At makikita mo ang Diyos, laging welcome. Naka-stretch ang kamay niya. Halika dito, akapin kita. Yun, sarap na pakiramdam nun. Amen. No? Happy birthday sa ating mga kapatiran. Today is April 1. Ano ba ang April Fool's Day? Ngayon? Huwag kayong Hindi na kayo fool. Kaya don't do foolish things. April. Brother Errol Sahol. Happy birthday, Sister, si Nanay Goring, na nasa Dubai. Pa-birthday sa kanya ng mga anak, di ba? Nanay Goring, happy birthday. Sister Nelly Valdez. Brother Vic Sahol, birthday pala ni Brother Vic. Sister Evelyn Miranda, Brother Roque Gicaro. Uy, naku si Roque. Happy birthday. Sister Doray Marquez. Belated happy birthday kay Brother Rudy ko. Oo. At kahapon, birthday din ni Sister Tin Lopez.
Brother Allen Villavicencio, nakalimutan ko kasi bumati kahapon, no? Sister Connie Montalvo. At si Bernard, birthday pala ni Bernard. Kahapon, oo. And Brother EJ Donor. Belated happy birthday din kay Mami Soseng, 80th niya. Oo, inihintay yung bate. Hindi niya kasi alam na nabate pero sabi kasi nung May, sabi recorded na kasi yan. Dahil mahal na araw. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary kay Brother Gary and Sister Marina Fonseca ng ating Bataan Outreach. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid! Thank you, Lord. And for our new song of the week, Panginoon, Aking Diyos, composed by, ganda tong awitin na to. Pinagsamang parang pinagsamang Moira, Yeng Constantino, at saka Casey Tandingan. Oo, pakinggan niyo po itong ating new song at ito'y kinumpose ng isang teenager yan, Sister Nicole Villanueva, and ito'y inarrange ni Brother Jess Atienza. God bless you all mga kapatid. Sa buhay
Kita